Bago mahuli ang lahat, kailangan magsimula tayo sa wastong paggamit ng tubig. Kaugnay nito, dapat nating pagtuunan ng pansin ang ating kalikasan tulad ng ating kagubatan at mga watersheds. Maiwasan din natin ang pagbabayad ng malaki sa tubig sa pamagitan ng pagtitipid at matalinong paggamit. Ang salaping dapat sanang ibayad sa tubig ay maaari nating gamitin sa iba pang nating pangangailangan. Huwag mag-aksaya ng tubig. Isang munting paalala mula sa inyong himpilan ang DZEQ, Radyo Pilipinas, Baguio. Hashtag ID tayo, TID ti Pilipino. Anya dagiti dokumento akasapulan tapno makapagparehistro iti Philippine Identification System ino PhilSys. Naduma-duma dagiti dokumento amabalin nga aramaten iti panagparehistro iti Philippine Identification System. Dagitoy iti Certificate of Live Birth, manipod iti PSA, ken maysa nga ID, manipod iti anyaman nga ahensya ti gobyerno, ang nakailanadaan iti nagan, ladawan ti rupa, pirma, ken thumb mark. Pasaporte manipod Department of Foreign Affairs. Unified Multipurpose Identification Card, wenno UMID card, manipod GSIS, wenno SSS. Student's License Permit, wenno non-professional, wenno Professional Driver's License, manipod iti Land Transportation Office, wenno LTO. Adda iti nasurok nga patapulo dokumento, ang mabalin, ang maaramat, iti panagparehistro iti PhilSys. Para iti kompleto nga listaan, iti dokumento, bisitahan iti website iti PSA, www.psa.gov.ph/PhilSys. Hashtag ID tayo, TID ti Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito. Philippine Broadcasting Service, DZEQ, Radyo Pilipinas, Baguio. Kayo ang number one. Bayang Mahal. Bayang Mahal. Pag-uusapan mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan at talakayin. Oras alas 8:25 po na umaga, 8:25 in the morning sa ating balatunto ng Bangon Bayang Mahal. Ay, tayo po ay may paugnayan muna sa isa po sa ating legal expert at former youth sectoral representative at City Councilor at Dean ng College of Law ng SLU, si Attorney Edgar Avila. Attorney, good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga, Jong, at magandang umaga sa lahat ng iyong mga listeners dyan sa Baguio. Yes, sir. Kumusta na ba kayo at mukhang andyan po kayo sa Cebu City ngayong umaga? Oo nga, medyo may mga kausap lang. So, andito tayo ngayon sa Cebu City. Oho, abay, huwag niyo kakalimutan yung tsinelas ko. Attorney, opo, well, makuha lamang po natin ng ilang insights po ninyo kung ano ho ang ating mga pananaw dito po sa ilang mga pangunahing mga kaganapan po sa ating bansa, no? Especially of course dito sa mga issue ng impeachment case ng ating pinaplanong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Bilang isang legal luminary, attorney, ano ho ba sa palagay po ninyo? Magpo-push through ho ba to o ano ho ang inyong pananaw po dito, sir? Well, yung impeachment case, sinabi na ni Senate President Escudero na it will start on June 2. Next week na yun. At tuloy na tuloy siya. Of course, on June 2, mag-i-issue na ng subpoena ang Senado para bigyan ng panahon ang ating respondent na mag-submit ng kanyang counter-affidavit o kanyang mga counter-evidence doon sa charges ng impeachment. Yes. Ang reality dyan is whether or not mag-succeed yan because alam naman natin na ang impeachment trial hindi parang trial sa korte. Hindi siya based on evidence, pero based on votes, no? Based on political votes, to be honest about it.
Yes. So at this point in time, although merong 13 ang administration side or ang impeachment side, ay at merong numbers naman na nadadagdagan doon sa side ng respondent, mukhang hindi siya mako-convict ng impeachment court doon sa Senado sa present case. Yes, sir. Although ang magiging negative side ng madudulot sa respondent is yung long drawn trial na yan, may expose yung mga alleged anomalies na basis ng charges. So it may or may not make her. Meaning sa taong bayan, makikita nila kung paano at saan napunta ang kanyang confidential fund. Makikita yung bank account. Kasi Tochong, pag ikaw ay under impeachment, walang bank secrecy law. So pwede nilang buksan yung mga bank accounts ng respondent dito. And obviously, with the salary of a mayor, salary of the congressman, salary of vice president, baka hindi mag-match yung nasa account niya doon sa kanyang sweldo at baka hindi na-declare yung balances sa SALN. So this will be the negative effect doon sa respondent. Yes, but more or less, kung sasabihin yung may impeach siya at saka permanently disqualified from holding public office, sa ngayon mukhang alanganin. Yes, sir. So ibig sabihin po nito, attorney, yung naging process at that ng ating both members of Senate and House of Representatives from the previous impeachment proceedings, ganun rin po ang gagawin po ngayon, sir. Kung ano yung merong rules on procedure kasi yan eh. So whether or not sa ngayon alam mo nang alanganin, kailangan sundin pa rin yun. So ang mangyayari talaga dyan, ilalatag talaga ng prosecution. Sasabihin nga natin they will throw everything including the garbage sink. Not to win, not to have a conviction, but to expose the Vice President at yung mga alleged anomalies na pinaparatang sa kanya. Opo, antabayanan po natin ng pagsisimula po ng impeachment proceedings. Sir, maiba lamang po ako, no? Dahil kayo po ay naupo rin po bilang konsehal ng ating syudad. You've tried, of course, sa mga matataas na position. Ngayon, mukhang nauso rin itong mga naghahain po ng mga disqualification cases, although re-elected na po yung mga official na yan. So, ano ho ba ang inyo pong pananaw on this, sir? I mean, with... yes, sir. Well, ang problema is dapat all disqualifications ginawa nung pre-proclamation. Dapat final yan bago siya ma-proclaim. Otherwise, kung ipa-file mo after proclamation, hindi na sa COMELEC ang jurisdiction yan, sa regional trial court na yan. On a co-warrant case. So, sa aking pananaw, whoever at saka whatever yung na-file, mukhang hindi rin siya mag-prosper kasi after proclamation na yung mga tinutukoy natin, mga kaibigan natin, na-proclaim na on the election day itself. So, medyo too late na hero yung pag-file sa disqualification before the COMELEC. Dapat whoever wants to have them disqualified, pumunta na sa regional trial court. Ayun, okay. So, well, sa Benguet side, ang dami pong disqualification cases, although hindi pa naman po na-proklama yung re-elected congressman. Yun naman ang diferensya sa Benguet. Kasi hindi pa siya na-proclaim. Therefore, may proper jurisdiction pa rin ng COMELEC. Yes, sir.
Opo. Yun ang difference nila dito sa Baguio case. Yun. Yes, sir. Well, knowing of course, meron po tayong may tuturing po due process at legal procedure po niyan. Pero in effect, ano po ba sa panahon nyo mag-i-epekto po nito dun sa, well, constituents itself ng isang LGU, sir? Ang problema dyan, you are depriving yung constituents of representation. Kasi since hindi na proclaim, hindi naman pwedeng mag-appoint ng OIC, the speaker. Yes. So walang OIC dyan. So ang contest na yan, it will take a minimum of 1 year. Ibig sabihin, walang nakaupo for 1 year. And all this 1 year, maraming projects na dapat i-implement, hindi ma-implement. Kasi nga wala kang taga-implement. So, deprive ang ating mga kababayan. Although, hindi natin sinasabing hindi importante yung issue kasi citizenship yung issue eh. Yes, sir. So, basic qualification yan. At whether na-dismiss na nung araw sa Municipal Trial Court of Itogon, it would not matter kasi this time it's the COMELEC who is looking into it. So kailangan tapusin ng COMELEC yan. Opo. Yes, sir. Marami po nagtatanong, ba't hindi daw po kayo nag-file, sir? Sa advice ni Jong Munar sa tamang panahon. Ayan, sir. Darating po tayo dyan. Tamang panahon. Darating din tayo dyan. Yes, sir. Attorney, well, first of all, congratulations na rin po no, sa tuloy-tuloy. Pinagpapatuloy po ninyong EMA Cup. Ito pong goal for a cause po ninyo. If you could just expound on this, Attorney. Ayan nga, on its 20th year na tayo sa golf tournament. It's a fundraising event para iba-ibang associations or clubs, NGOs. This time, ang beneficiary natin ay Rotary Club of Downtown Session. At gagamitin yung pondong na-raise dito para sa scholarship program nila, yung medical mission, yung toilet and wash dun sa mga public elementary schools, feeding programs, madami. And ito magaganap sa June 7 dun sa Pinewood Golf. At inimbita namin kayong lahat, lalo na yung mga golfers na hindi lang maglaro, pero having fun also at the same time helping others. At ngayon, medyo 20th year, medyo bongga ng konti. Ang iparapo natin ay isang Toyota Vios. Aba. Tapos, ang second prize niyan, meron naman scooter. No? Third prize, trip to Hong Kong, trip to Boracay, maraming consolation prizes. So, kung ayaw nyo mag-golf, available din ang raffle tickets at 1,000 pesos each. Ayun. Sayang, sir. Hindi mo ko, hindi mo ko sinasama sa golf eh. Pwede mo namang i-Gcash yung 1,000 para sa raffle ticket. Attorney, well, of course, meron din po kayong foundation, sir, na patuloy na umaasiste doon sa mga nangangailangan. Oo, yung St. Teresa Avila Foundation ay tumutulong din and nakapapag-aral kami lately. Isang 4-year course na BS Psycho ang napag-graduate natin at maganda dahil cum laude pa siya. Opo, nako. So, maghanap pa rin kami ng scholars, preferably yung education sector, yung gusto mag-teacher. Kasi importante sa amin na kung matapos niya, ay ibalik niya sa bayan by teaching yung ating mga kabataan. Yes, sir. Abay, maganda pagkakataon to doon sa mga would-be interested, to apply. Paano ba sila magipag-ugnayan po sa inyo, sir? They can just write us. Tapos, syempre, because it is a scholarship, meron kaming general weighted average. At saka, kung pwede, hindi naman kasing yaman ni Jong Munar ang ama niya, no? Yung poor but deserving sana. Yung mga nangangailangan talaga.
Yes, sir. Opo. Attorney, maliban po dyan, well, hopefully sa mga susunod na magkakataon, makapanayin po namin kayo. At meron din po kayong programa sa RNG na ikaw at Batas, marami po kayong natutulungan doon po sa inyong mga lectures. Oo nga, sana sa lahat para alam natin ang karapatan natin ay meron tayong kaalaman sa batas. Opo. Para hindi tayo nahapi. Yes, sir. Opo, again, your invitation, sir, sa ating scheduled 20th EMACAP, attorney. Yes, lahat po na nakikinig all over Cordillera Region at sa Ilocos Region. Kung may time kayo, mag-golf po kayo for a cause sa June 7 sa Pinewood Golf and Country Club. At ito ay for a charitable cause. And we have grand prizes, a car, motorcycles, etc. And we welcome everybody. Walang membership doon. So, open to the public. So, maraming salamat, Jong, at magandang umaga sa inyong lahat. Yes, sir. Stay safe at magandang umaga din po sa inyo. Mabuhay po kayo, sir. Salamat. Mabuhay ka. Mga kaibigan ng ating former Youth Sectoral Representative Attorney Edgar Avila. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Nagatid po sa